Hello everyone! Ang i-discuss natin ngayon ay ang tatlong uri ng mga sellers na nandito sa Amazon. So, una, si Amazon. Pangalawa, si FBA or Fulfilled by Amazon. Ang pangatlo ay si FBM. So, una natin i-discuss si Amazon. So, the word itself, Amazon. So, maintindihan naman na si Amazon ay nagbibinta rin dito sa platform nila. And then, pangalawa, yung kabilang sa third parties, FBA at saka si FBM, ito yung mga other sellers. And then si FBA, ito yung fulfilled by Amazon. Ibig sabihin, yung sellers, pinapadala nila yung mga stock nila kay Amazon warehouse, and then si Amazon na ang bahalang mag-cater ng mga order. So si seller, yung si FBA, mag-receive na lang siya ng income. And then yung yung pangatlo or yung pangalawang klase sa third party ay si FBM. So fulfilled by merchant. So kabaliktaran ito kay FBA. So pag FBM seller, yung stock mo nandun sa yung sariling warehouse or any facility or sa bahay lang, and then if may order, mag-notify si Amazon, and then ikaw nang bahala mag-deliver na yung mga order. So syempre, kung FBA, malaki yung bawas sa magiging kita mo. And then FBA, malaki yung napunta sa'yo kasi ikaw na ang bahala sa lahat. So yung tatlo na yun makikita dito sa SAS. So syempre si SAS ang gamitin natin sa tutorial na ito. And then usually ito din ang ginagamit ng mga seller. So dito sa SAS, makikita nyo yung mga seller na nandito sa item na ito. So ito, seller. So ito si FBM, si FBA at saka si Amazon. So silang tatlo nandito. Ayan. And then kadalasan pag merong Amazon sa isang product, so skip na yan kasi ayaw makipag-compete ng mga seller kay Amazon. And then meron ding mga item o product na wala si Amazon. Hindi naman lahat na nandun si Amazon na nagbebenta siya. So for example, itong product na to, so wala si Amazon, dalawa lang sila, si FBA at saka si FBM. So, yun lang po. And then later on, di-discuss ko kung paano ma-identify sa graph kung nandito ba si Amazon o wala. So, any katanungan, message nyo lang po ako. Sana naintindihan nyo po. Thank you.